Maagang pagbati ngayong Kapaskuhan sa iyo, Sir Casper. Gayon din sa katulad kong taga-subaybay at masugid mong tagapakinig. Dahil Kapaskuhan, ihahabol ko ang kwentong ito na naganap noong ako ay aktibo pa sa pagjujuti bilang lady guard. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Maria. Warehouse ang binabantayan ko noon. Hindi ko nasasabihin kung saang probinsya bilang matagal na rin naman ito na nangyari. Kahit babae ako, hindi ako nakadama ng takot sa area na responsibilidad ko. Dahil ang mga katabi naman ng warehouse at likuran nun mismo ay mga bahay. May mga kapitbahay kumbaga. Sa tagal ko na naka-duty roon, kilala na ako ng mga taong nakatira sa lugar. Naging kaibigan ko na rin sila kalaunan. Minsan dinadayo nila ako sa pwesto ko para makikipagkwentuhan. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, ako po ay certified marites. Di biro lang. Kahit madali kong titignan, ang trabahong guard ay may kaakibat na kaba at katatakutan. Nag-training naman ako, lisensyado at may baril din. Nagbayad ng malaki. Pero alam naman natin na ang bala ng baril ay gumagana lang sa mga buhay na tao. Paano kung patay ang kalaban? Patay, bangkay, multo. Sagana sa kwentong kababalagan ng pinagjujutihan kong area. Sabi kasi nila, dati raw na nasunog yon. Bago pa maging warehouse na ang paninda ay mga pang-construction supply. Naging warehouse raw muna yon ng mga Tupperwares, styro at plastic. Nagkaroon nga daw ng sunog. Mabilis na kumalat dahil gawa na rin sa mga materyales na mabilis masiglab. Maraming araw ang namatay. Matagal na daw nangyari yon, sabi ni Aling Katring. Nagpapataya siya ng weteng sa lugar na yon. Siya ang madalas na nag-i-standby sa guardhouse ko at napapakwento. Naaaliw naman ako sa mga kwento niya. Sadyang madaldal nga at nakakalibang kausap ang matandang babae. Ang pakilala niya sa akin, mag-isa na lang siya sa buhay. Di siya sa malapit ng katera. Minsan ko nang tinanong kung saan siya banda roon tumutuloy. Sagot niya, doon daw sa liblib. Ang tinatawag nilang liblib ay sa dulo, sa may factory ng yelo. Pagkatapos kasi ng factory na yon, ay liblib na talaga at mapugan na tila bagubat ang lugar. Tatahakin mo pa raw ang kuweba bago matagpuan ang bahay ni Aling Katring. Ay, maiba ako. Sa Pasko ba? Sino ang naka-duty? Tanong sa akin ng matandang babae. Kakatapos lang namin magtawanan. Napag-usapan kasi namin yung magkasintahan kagabi na nag-aaway malapit sa kung nasaan ang pwesto ng guardhouse ko. Ang warehouse na ginodutihan ko ay hanggang alas 5 lang ng hapon. Mga bandang alas 8 bago tumuloy ng uwi ang matandang nagpapataya, dinadaraanan niya ako. Sabay kaming nagkakape kung minsan. Kung minsan naman ay naghahaponan na rin kami ng sabay. Ayun nga ho, mukhang ako nga yata ang magjujuti nun. Ito kasing kapalitan kong si Ramirez. Yung babae raw niya malapit ng mga anak. Tugon ko sa matandang babae. Ay nako, sa tinagal. Ngayon ka lang jujuti ng Pasko. Sakto pala. Mangangaroling ang mga apo ko sa'yo. Magiliw niyang pakli. Wala akong problema, Aling Katring. Minsan lang ang Pasko. Magbibigay ako ng pamasko sa mga mangangaroling. Huwag po kayong mag-alala. Nakangiti kong sabi. Tunay naman na minsan lang sa isang taon ng Pasko, kaya bakit naman pagdadamutan pa ang mga mangangaroling? Pinag-uusapan pa lang namin ang caroling nang mayroon nang tumapat sa guardhouse. 4 na bata. Inabutan ko sila ng barya. Tuwang-tuwa ang mga bata.
Nagpasalamat sila bago umalis. Magsasalita pa sana ako nang maumid ang dila ko. Nang lingunin ko kasi si Aling Catring, mataman siyang nakatitig sa mga papalayong bata. Kumunot ang noo ko sa labis na pagtataka. Nang magkatinginan naman kami ay ngumiti siya. Pasensya ka na, Maria. Ako'y natuwa lang sa mga batang yon. Ang isa sa kanila ay napakalusog. Lihim na dinalangin ko rin na sana'y hindi sila maligaw doon sa amin sa may liblib. Sana nasabihan ng mga magulang ang mga batang nangangaruling ngayong taon na huwag pupunta sa gubat. Sabi ni Aling Catring sa nababahalang tono. Ngumiti rin ako. Siguro naman ho ay napagbawalan sila. Alam naman nilang delikado rin doon kasi nga gubat. Tsaka sigurado din ako na hindi tatahakin ng mga bata ang liblib. Takot lang nila sa ahas. Sagot ko na lang sa nagbibirong tono. Kahit pinagaan ko na ang boses ko ay nakabalatay pa rin sa mga mata ni Aling Catring ang pagkabahala. Binaliwala ko lamang iyon. Wala talaga akong pagdududa sa kanya ni Katiting. Mabait naman kasi siya at halos kalahating taon ko na rin nakakilala. Maging ang ibang tao na nakakakilala at kanyang pinapataya ay ayos naman siya kung isalarawan. Ngunit nagbago ang lahat ng inakala ko patungkol sa kanya nang mabalitaan kong malusog na bata na binati niya ay nawawala. Ikalawang araw mula ng mga ruling ang mga batang yon. Sigurado ako. Kasama ang batang nawawala sa nabigyan ko ng barya pagkatapos mga ruling. Andito noon si Aling Catring. Dahil sa litrato na binigay ng magulang ng malusog na bata, ay natandaan ko siya. Pasimple kong hinahanap ang matandang babae sa mga taga doon, na alam kong tumataya rin sa wedding. Pero wala pa daw. Hindi pa raw nagpataya. Sabi pa ni Aling Carmen, baka raw may sakit. Nakaka-absent lang naman daw sa pataya ang matanda kapag dinaluhan ng rayuma na matagal na nito raw na iniinda. Lumipas ang maghapon, wala nga ang matandang babae. Hindi nga naglibot upang makapagpataya. Pasimple rin akong nakikibalita kung nakita na ba ang malusog na bata. Ngunit wala pa raw. Nakakabahala raw ang pagkawala ng batang si Bitoy. Nangyari na daw ang ganoong senaryo noon. Desyembre rin daw at panahon ng caroling. Nakakalungkot na marinig na nang maganap daw yun noon, hindi na nailigtas ang bata. Natagpuan na raw na patay, wakwak ang dibdib at wala ng lamang loob. Inihinala raw na aswang ang lumapa. Marasa kong napalunok sa kwentong yon at talagang ginulunon ang utak kong nananahimik. Hindi ko alam kung bakit ang unang pumasok sa isipan ko pagkabangkit sa aswang ay si Aling Catring. Nangamba ko bigla nang maisip ko siyang samantalang naging magkaibigan naman kami. Naalala ko kasi na bago mawala yung batang si Bitoy ay tinitigan pa niya. Kinagabihan dahil hindi ako mapakali. Bago ako umuwi ay nagpasya akong tunguhin ang liblib. Naengganyo rin ako at mayroong grupo ng kabataan na interesadong mga ruling doon. Nag-uusap sila ng mahinto sa tapat ng saradong warehouse kung saan nandoon ang guardhouse ko. Pasimple ko silang sinundan. Gusto kong malaman kung tunay ang aswang o kung ano bang makikita ko sa liblib. Nabanggit noon ni Aling Catring na wag naman daw sanang mga ruling ang mga bata roon sa may kanila. Ngunit hindi na yata maiiwasan kahit bawalan pa ang mga nangangaruling na bata na pumunta roon. Dahil ayon sa mga bata, may nabigyan daw na malaking pera at napakain pa ng masarap ang ibang bata na pumunta sa isang partikular na bahay sa liblib. Hindi na mapipigilan ang mga bata, kaya nagpasya akong sundan sila.
Kung sakali man na may mangyaring hindi maganda sa kanila, maililigtas ko sila. At kung papala rin kami pare-pareho, lahat kami ay makakauwi ng ligtas. Palihim na nilagay ko sa bag ang baril na tino-turn over kapag nandyan na ang kapalitan ko. Kailangan ko yun kaya ihiramin ko muna nang di alam ng kasama ko sa trabaho. Ilang oras pa, eto na. Naglalakad na kami ng mga bata patungo sa sinasabi ng lahat na liblib. Ang plano ko'y alamin kaagad kung saan ang bahay ron ni Aling Katring. Baka may sakit siya. Mapuntahan ko na rin. Oo, may duda ako sa kanya dahil sa biglaan na pagkawala ni Bitoy. Ngunit hindi ko inaalis sa utak ko na magkaibigan kami. Maingat naman na tinahak ng mga batang papasok sa liblib. Buti na lang at hitik ako sa training na kaya kong lakaran ang lugar na iyon. Siguro si Aling Katring nakasanayan na lang napasukin yon. Sinabi ko sa mga bata na doon din ako pupunta sa liblib. Kaya nakakwentuhan ko sila. Dahil sa mga bata, inosente nila akong pinayagan na samahan sila. Matapos ko silang sabihan na delikado ang pagkakarulingan nila. Na hindi ba nila kako nabalitaan ang nawawalang si Bitoy. Napapayag ko sila dahil doon. Tumapat sa unang bahay na nakita namin ang mga bata. Ayos naman, binigyan sila kaagad kahit hindi pa sila tapos kumanta. Sa ikalawang bahay ay pinapatapos silang kumanta bago abutan. Yung huling bahay raw ang sabi-sabi na malaki kong magbigay sa nangangaroling. At mukhang yun na ang bahay ni Aling Katring. Sa may bahay ang aming bati. Panimula ng mga bata sa pagkanta. Ilang sandali ang lumipas, may nagbukas ng bintana ng bahay. Isang matandang babae na kamukhang kamukha ni Aling Katring. Nagkatinginan ang mga bata. Tila natakot sa simangot na itsura ng matanda. Bagamat kamukha siya na nagpapataya ng wedding, alam kong ibang tao siya dahil sa nunal sa mukha ng kaibigan kong matanda. Tsaka kunot na kunot ang noo ng isang yon. Samantalang ang kaibigan ko ay parating may ngiti na nakapaskil sa labi. Mukhang nagutom kayo sa pagpunta rito ah. Hali kayo, pumasok muna kayo. Pagaya ng matandang babae sa mga bata. Alam ng mga bata na hindi ako magpapakita sa mga bahay na pagkakarolingan nila. Kaya naman nang paunlakan nila ang panyaya, hindi nila ako hinanap. 5 batang pumasok na sa bahay. Pawang mga lalaki sila at may isang malusog. Dahan-dahan akong pumunta sa gawing likod ng bahay upang masilip ang mga magaganap doon. Nakita ko kaagad na nagsisiksika na ang mga bata. Nagkakatawanan pa sila. Mukhang binibiro sila ng matandang babae na nagpapasok sa kanila. Palabiro rin pala ito kahit nakasambakol ang muka. Masaganang kumain ng mga bata. Ako na may nilibot ang paningin sa paligid. Wala roon ang hinahanap kong si Aling Katring. Kahit na sigurado nang doon siya nakitira. Kasi malinaw na kakambal niya ang matandang nagpapakain sa mga bata. Binalik ko ang tingin sa mga kumakain na bata. Umalis sandali ang matanda. Pagbalik nito, may dala ng isang bandihadong umuusok ng kung anong ulam. Parang adobong baboy. Habang tahimik akong nakamasid lang doon, sa totoo lang ay natakam ako. Mukhang masarap ang adobo na yon. Makikita rin sa mukha ng mga bata. Inangat pa nila sa ere ang ulam bago nagkakatuwaan na ngatain sa pinong paraan. Kain lang ng kain. Ang gagaling nyo kayang kumanta. Sabi ng matandang babae. Ang pagkatakam ko sa kinain nila ay napalitan ng pagdungkol ng dibdib. Nang makita ko kung paano niya pisil-pisilin ang braso ng batang malusog sa 4. Nako,
Ang lusog-lusog mo, boy. Parang sa pandinig ko ay nakakakilabot ang pagkakabanggit ng matandang babae niyon. Umalis siya ulit, iniwan ang mga bata sa mesa. Pero habang sarap na sarap ang mga bata, hindi nila napansin na hindi naman pumapasok sa loob ng kusina ang matandang babae. Hindi na ito inabot. Unti-unti na kasi siyang tila nagbabago ng anyo. Ang mga baraso ay nagkaroon ng mga balahibo. Ang mga mata ay nanlilisik at unti-unti na din siyang naglaway. Isang talon ang ginawa ng matandang babae. Sa mesa kagad siya naglanding. Nagtayuan ang mga bata pero ang hinila ng aswang ay ang mataba sa apat. Sasagpangin niya pa lang sana ang bata. Ako naman ay hinanda na ang baril ko. Pero siyang dating ni Aling Catring. Kate, itigil mo yan. Awat nito sa kapatid. Nagpaawat naman ang halimaw. Sumingasing na nilingon ang kapatid. Naligaw lamang dito si Bitoy. Hindi ba at busog ka pa? Ang mga batang to, sigurado ako na naligaw rin dito dahil sa bahay sa unahan. Hindi mo sila pagkain. Ang mga sumunod na sandali ay nakakaantig ng damdamin. Sabi ni Aling Catring na pagod na ito sa pagpapalipat-lipat ng dahil sa kapatid. Akala raw nito nagtagumpay na ito nang hindi na nagiging aswang ang kakambal nitong mga nakalipas na Pasko. Pero dahil daw sa pagkakaligaw ng mga bagong usbong na henerasyon sa liblib, nagsisimula na naman daw na maghasiksikate. Dama ko ang paghihirap sa puso ni Aling Catring. Sino ba naman ang hindi gugustuhin na manahimik? Sinabi niya sa kapatid na pinagdarasal niya ang paggaling nito mula sa pagiging aswang. Ngunit magiging posible lang yon kung makikisama ito at tutulungan ang sarili. Nagyakap ang magkapatid. Nasaksihan niyo ng mga takot na bata. Nasaksihan din nila kung paanong nagbagong anyo at bumalik sa tunay na anyo ang kapatid ni Aling Catring. Ngunit nang lalabas na ang mga bata sa bahay ng magkapatid, ay mabilis na tinalo ni Aling Cathy ang pinto. At saka tinalunan na naman ang batang mataba. Halos mabingi ako sa dagundong ng dibdib ko. Sa labis na takot ko para sa buhay ng mga bata ay sumigaw na ako. Sabay akong sinulyapan ng magkapatid. Ngunit hindi pa man ako nakakasampa sa bintana. Nalingonan ko na ang mga taong may bitbit ng mga kung ano-ano. Handa nilang patayin si Aling Cathy. Nanlaki ang mga mata ko. Nagkatinginan pa kami ni Aling Catring. Nabunyag na sa lahat ang lihim nila. Wala na silang kawala sa pagkakataon na yon. Tumakbo ka sa bubong, Kate. Bilisan mo. Napamata ko. Aswang si Aling Cathy. Ngunit nakakaramdam din pala siya ng pagkakataranta. Aswang ito pero mahal na mahal pa rin ni Aling Catring. At hanggang sa huli, handang iligtas. Sunugin ang bahay ng mga aswang. Patayin ng mga aswang. Galit na sigaw ng mga tao. Saglit lang akong natulala. Pinalabas ko ng bahay ang mga bata. Patawad, Maria. Wala akong nagawa ng piliin ng kapatid ko na kainin si Bitoy. Hindi ko alam ang sasabihin kay Aling Catring. Hindi ako nagsalita. Sa uling pagkakataon ay binigyan ko siya ng yakap. Wala talaga ang aking apo. Ang buong buhay ko ay naubos sa pag-aalaga ng kapatid kong nahawaan lang naman ng pagiging aswang. Hindi niya ito ginusto. At ang lahat ng ito ay alam kong may hangganan. Kung ito na ang huling Pasko namin sa mundo ay tatanggapin ko. Alagaan mo sa iyong alaala ang mga apo ko. Ang mga bata na pinatay ni Cathy. Kahit anong gawin kong awat sa mga tao, wala akong nagawa. Sukdulan ang galit nila. Naniniwala silang parehong aswang ang magkapatid na Catring at Cathy.
Umiiyak ako na pinagmasdan kung paanong si Aling Catring ay buhay na sinunog. Si Kathy naman ay nagpabago-bago ng anyo habang siya ay unti-unting naaapuyan. Ang pangyayaring iyon ay nakamarka na sa isipan ko tuwing magpapasko at may nangangaroling. Nagbibigay ako sa mga bata ng higit pa sa sapat nang dahil lang sa pangakong iniwan ko sa mabuting kaibigan ko na si Aling Catring. Magandang araw, Sir Casper. Dahil sa araw ng Kapaskuhan ngayon, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang kwentong ito. Nangyari ito nung bata pa lang ako sa liblib ng aming probinsya sa Pampanga. Hindi ko na sasabihin kung saang eksaktong lugar para naman hindi maging katatakutan ang lugar na iyon sa iilan. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Ikoy. Matinding sabi-sabi noon na ang pamilya raw ng mga nakatara sa dulo ay may tinatagong lihim. Maitim na lihim daw. Nagsimula raw ang tsismis patungkol sa pamilya ni Mang Juan at Aling Rita nung may mga dayuhan daw na nakakita sa anak nilang si Anita na naging malaking baboy. Pero wala naman sa lugar ang anak ng mag-asawa. Hindi na namin nakita pa. Sabi nila, nakipagtanan na raw at nawala na ng balita ang mga magulang nito sa kanya. Naging tampulan ng kantsaw ang pangangaruling sa bahay ng mag-awa dahil sa kanilang anak na biglaan na lamang na naglaho at dahil na rin sa binalita ng dayuhan. Noong panahon na yon ay kapwa kami mga nangangarap ng mga kaibigan ko na maging kaisang banda ng mga kaibigan ko. Kaya naging praktisa namin ang caroling. Nang simulan na naming mangaroling dala ang aming gitara ay marami kasing natuwa. Mahigpit na pinagbabawal sa amin ni Lola Marina na mangaroling sa may bahay sa dulo. Hindi raw namin alam kung tunay ang mga haka-haka, ngunit maigi na raw ang nag-iingat. Wala naman sana akong balak na suwayin si Lola, kaso yung kaibigan ko na si Tunge, makulit ito. Kung makikita natin na talagang aswang ang pamilya na yon, magkakaroon tayo ng halaga kay Kapitan. Pangungumbinsi sa amin ni Tunge. Kaya kung ako sa inyo, papayag na ako. Tara na, pumunta na tayo. Masidhi ang adikain ni Tunge na mapansin kami ni Kapitan dahil nga kami ay nagbabanda. Madalas kasi naming hiramin ang isa pang gitara sa barangay namin at walang sariling instrumento ang kasama pa naming si Agor. Tsaka kung malakas na nga naman kami kay Kap, madalas niya kaming maisasama sa mga piyesta. Noong araw kasi ay ganoon ang kalakaran sa tuwing kapiestahan. Basta sinagot ni Kap, swak ang lahat. Ako payag ako, sambit ni Igor. At hindi nga ako nagkamali. Maya-maya lang ako naman ang binalingan niya. Ewan ko lang dito kay Ikoy. Alam naman natin na makalola to. At nakantsawan pa nga nila ako dahil sa pagiging mabuting apo ko. Dahil sa buskahan ay walang nagawa na pumayag na lamang ako. Ang usapan namin ay nang gabing din na yon, pupuntahan namin ang bahay na tinutukoy sa chismis. Bakit pa namin patatagalin? Libre naman kami ngayon at nakapag-usap ng mga ngaroling. Isa pa, mabilis ang araw. Magugulat na lang kami, wala na. Tapos na ang haba ng araw na maaaring mangaroling. Minsan lang sa isang taon to, kaya dapat namin sungkaban. Nagdala lang muna si Agor ng 2 kutsara. Ipag-uumpog niya yon.
Bilang dagdag sa dala naming gitara ni Tungi, wala namang problema yon sa kaibigan namin. Kahit binubos ka kami ng ibang grupo ng nangangaroling na kaidara namin. Ang sabi lang ni Agor sa kanila, kung talagang matapang sila, samahan daw kami sa pagpunta sa usap-usapan na bahay. Sinagot lang siya ng mga ito na nababaliw na daw kami kung pupunta kami doon. Nagkakatawanan pa sila ni Tungi habang naglalakad na kami at nilagpasan na ang ibang nangangaroling. Desidido talaga ang dalawa na pumaroon kami. Ako din naman. Pero sa tingin ko noon, hindi naman masama kung magdasal ako, lalo at sumuway ako sa lola ko. Pinagmandali ko pa sila at pagkakako abutan na kami ng hapit dilim. Sa probinsya kasi ang karoling ay hanggang alas 7 lang ng gabi. Hindi kami pwedeng abutan ng alas 9 sa daan at mas lalo akong malalagot sa lola ko. Habang nasa daan ay ayos naman. Kumakanta pa ang dalawa. Nang makalimutan nila na malapit na kami sa pakay na bahay, pinatahimik ko na sila. Sabi ko, kung gusto nila na talagang may mahuli kami, tumahimik na muna sila. Kahit ang mga paa nila kako ay idahan-dahan lang nila ng lakad. At nang makasilip kami nang maluwalhati. Sa silong kami dumaan. Kung sakali na makita kami ng mga taong nasa loob ng bahay, maaari kaming mag-alibay na maiistorbo kami mga insekto sa gabi kung sa unahan kami mangangaroling. Maingay na rin kasi ang mga kuliglig. Narinig kong nagbilang si Tungi. Tinatandaan daw niya kung ilang hakbang ang ginawa namin para alam niya kung malapit na kami sa bakod palabas. Sakali man daw na magtakbuhan kami. Pinagkibit ko na lamang ng mga balikat ang sinabi niya. Sana lang ay hindi niya malimutan kung ilan. Iiling-iling ko pang wika. Dahan-dahan na kaming sumilip. Tahimik naman ang kabahayan. Mula sa kinapwestuhan namin ay wala kaming naririnig na kahit anong ingay. Hanggang sa may maulinigan kaming tunog ng yabag at pagsingasing ng tila isang baboy. Ang sabi, ang nakatira daw doon na mag-asawang Gaston at Minita ay pawang mga mangingisda. Wala kaming nababalitaan na may baboy sila. Kaya narinig pa lang namin ay nagkatinginan na kaming magkakaibigan. Lahat kami ang nagtaka. Bigla rin nagliwanag ang mukha ni Tungi at Agor. Mas ginalingan nila ang pagsilip para sa gitarang kanilang minimithi. Ang mga siraulo, kandesilip tapos parehong napanganga. Hindi naman masabi kung ano. Nang mga tao ang labi ni Agor, nagmadali na rin akong ilitaw ang ulo ko sa bintana. Isang baboy na nakakulong ang nakita ko. Normal na tagpo lamang sana yon kaso. Bakit nasa kulungan na gawa sa bakal ang baboy? Hindi rin normal ang laki nito. Mas di hamak na hindi normal ang kinakain niyang manok na may balahibo pa. At tila hinain sa kanya ng patay na. Nakatalikod ang baboy mula sa pwesto namin. Naroon din ang mag-asawa. Magkayakap na pinagmamasdan ang kanilang alaga. Nagaya naman ng dalawa. Kinalabit ako at ang suminyas na umalis na. Nakakatakot daw. Sumagot naman ako sa paanas na paraan na maghintay pa kami ng kaunti. Dahil sa ginawa naming pagtatalo, narinig kami ng baboy. Dahan-dahan siyang lumingon sa aming kinaroroonan. Kampante ako na hindi niya kami makikita dahil bago pa siya lumingon ay nahulaan ko ng mauulinigan niya kami. May maliit na butas pa rin akong pinagsisilipan. Dating may pako roon kaya may butas at ganoon na lang ang sindak ko. Nang masilayan ko ang harap na itsura ng nakakulong na baboy. Iyon ang anak ng mag-asawang si Anita
Naglalaway siya. May mahahabang mga kuko. Kahit ang katawan niya ay sa baboy rin. At nang umanga siya, salasalabat ang kanyang matutulis ng ngipin. Nagkatulakan pa na nakisilip sina Agor at Tungi. Napunayata ang pagkatigil ko. Pagkatapos nilang sumilip ay sindak at hintakot na kaming nagsitakbo. Sapo namin pare-pareho ang mga tuhod namin nang huminto kami sa pagtakbo. Kapwa mga hinihingal kami at nasisiguro kong lahat kami ay kulay papel ang mga mukha sa labis na takot. Manok naman ang kinakain niya, hindi ba? Kandautal na paniniguro ni Agor. Hindi tao pero mapanganib siya. Sambit naman nitong sa tarantang tono. Delikado siya. Pagkabukas makawala ay makakain siya ng tao. Kailangan nating sabihin ito kay Kapitan. Hindi na ito para sa gitara. Para na to sa kaligtasan ng lahat. Natataranta si Tungi, kaya maagap ko siyang hinila sa laylayan ng suot niyang damit. Tungi, makinig ka. Yung anak ng mag-asawa, itinago nila sa lahat. Sinabi nilang nakipagtanan. Ibig sabihin, biglaan na lang siyang nagkaganon. Pinakinggan naman nila ako. Iyon talaga ang tumatakbo sa isipan ko kanina pa. Na hindi pamilya ng aswang sina Mang Gaston at Aling Minita. Tanging si Anita lang ang nagkaroon ng depresya. Kinumbinsin ko ang mga kaibigan ko na wala kaming munang pagsasabihan ng aming nakita. Kung nagawa Kakao na mag-asawa na makapagpagawa ng ganong kulungan para sa anak nila, baka maaari naman silang hinga ng pambili ng gitara para kapalit ng aming pananahimik. Nagkasundo naman kaming magkakaibigan kasi nga, hindi rin naman kami sigurado kung paniniwalaan kami ng lahat. Wala rin akong nakikitang dahilan para isiwalat ang lihim ng mag-asawa. Nang silipin ko sila at masaksihan ang nakakulong nilang anak na kumakain habang sila'y magkayakap na nakamasid, nakadama ako ng awa. Di ako. Nabasa ko sa mga mata ng magulang ni Anita. Hindi nila gusto ang sinapit ng nag-iisa nilang anak. Ang napagkasundoan namin ay mabilis na nilatag at sinang-ayunan ng bawat isa. Kahit may takot sa dibdib. Umuwi kami sa mga bahay namin na sinisiguradong hindi kami mag-iingay sa nasaksihan namin. Ngunit hindi namin inakala na ang plano namin ay mananatili na lang palang ganon. Nang gabing ding iyon, dahil sa mga nakita namin ay hindi kaagad ako nakatulog. Kaya gising pa ako nang mag-ingay ang lahat ng tao na dumaan sa tapat namin. Sinisigaw nila na aswang daw ang pamilya nila Mang Gaston. Lahat ng tao ay may bitbit na sulo, handang atakihin at sunugin ang bahay ng pinapaniwalaan nilang aswang. Ganoon na lang ang tiim ng mga bagang ko nang makita ko sa umpukan ng mga tao sina Agor at Tungi. Katabi nila si Kapitan habang nakasukpit na sa balikat niya ang inaasam na gitara. Hindi tumupad sa napagkasunduan namin ang mga kaibigan ko. Saan ka pupunta? Salubong ni Lola sa akin nang mabilis akong lalabasanan ng bahay. La, sasama ako sa mga tao. Inawat ako ng lola ko. Sinabi niyang delikado. Pero sa mabilis na paraan ay pinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Nakako ay may usapan kami ni Agor at Tungi. Hindi lang sila sumunod sa usapan. Nanlaki ang mga mata ni Lola. Tinanong niya ako kung talagang nakita namin ang pagiging aswang ni Anita. Sinabi ko rin ang totoo. Siya lang naman ang pinagkakatiwalaan kong tao, higit sa kanino pa man. Niyakap niya ako. Sinabing sasamahan na niya ako. Dapat na raw kaming magmadali. Pagdating namin sa bahay ni Mang Gaston ay pilit nang inilalabas ng mga tao
ang malaking kulungan ni Anita. Sinabi sa akin ni Lola kanina na sa gabi lamang siya nasa ganoong anyo. Ang tawag daw sa katulad niya ay awok na aswang. At katulad ng hinuha ko, hindi naman talaga sila pamilya ng aswang. Malupit ang mga tao, pilit nilang pinapaamin ang mag-asawa habang nag-iiyakan na ang mag-inang Anita at Minita. Si Mang Gaston ay tiimbagang nagsasabing pagbabayarin daw ng lahat ng mga ginagawa ng mga ito. Nakatali na ang mag-asawa at si Anita sa isang makapal na poste, habang ang mga tanod ni Kap nagsisimula ng gumawa ng siga. Sinisi ko sina Agor at Tunge. Nagulat pa ang mga lintik nang makita ako. Minura ko sila. Sinabi kong hindi mangyayari iyon kung tumupad sila sa usapan. Kung hindi ba naman sila mga gago? Ano daw ba ang problema ko? Aswang naman daw ang papatayin. Mga salot daw sa lipunan ang pamilya ng aswang. Mariin akong napailing. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi ng mga kaibigan ko. Samantalang bago kami maghiwa-hiwalay kanina ay malinaw naman ang mga nilatag kong posibilidad sa kanila. Nagwala si Anita kaya nahinto kami sa pagtatalo. Kasabay nun ay siyang paggitna ng lola ko. Kilala ang lola ko sa lugar namin dahil siya ay nakakapaghilot at nakakapagpaanak. Mataas ang respeto sa kanya ng mga tao sa lugar namin dahil hindi siya naniningil. Kaya hindi na nakakapagtaka na nakinig naman sa kanya ang lahat ng mga taong naroon. Walang ginagawang hindi maganda ang mga taong to para gawin niyo ito. Panimula ni Lola. Huminahon kayo. Alam kong sasabihin ninyo na hihintayin pa ba natin na may mangyayaring masama bago natin agapan. Pero dapat ninyong alamin kung kailan pa ito nagsimula at saan nagmula. Isang tahimik na lugar tayo. Huwag tayong magkaganito. Nag-anunsyo si Kapitan na bigyang puna ang sinaad ng lola ko. At doon mismo, tinanong ang mag-asawa kung ano ang nangyari at bakit naging ganap na awok ang kanilang nag-iisang anak. Ayon dito, si Anita daw ay lihim na umiibig sa isang dayuhan na awok. Sa kanilang pagniniig, kinagat nito ang dalaga. Inakala ni Anita na parte lang yon ng kanilang pagtatalik hanggang sa nagdugo ang kagat ng isang beses. Sinabi niya sa mga magulang niya ang lahat dahil sa labis na takot. Sindak ang mag-asawa sa nalaman. Hindi nila alam kung saan galing ang dayuhan na sinasabi ni Anita. Basta raw gwapo, maputi, dayuhan at hindi mukhang kalahi nating mga Pilipino. Oo, yung gagong dayuhan na yon, pinaibig na nga si Anita. Hinawaan pa ng pagiging aswang. Ang masakla pa, lumalabas na yun din ang dayuhan na nagpakalat ng tsismis tungkol sa pagiging aswang nang niloko nitong babae. Pagkatapos maloko sa pag-ibig ay nahirapan sa pagiging aswang si Anita. Gayon din ang kanyang mga magulang. Upang hindi makakain ng karne ng tao ang kanilang anak, hinahainan nila ito ng mga hayop at pinagawa ng matibay na kulungan. Natauhan ang lahat. Unti-unting kinalagan ang pamilya ni Mang Gaston. Kaso lang, noong si Anita na ang kinalagan ay bigla na lamang nagtakbuhan at nagsigawan ng mga taong naroon. Nandilat sa takot ang mga mata ko nang may isa pang awok na dumating at mukhang masamang awok na aswang ito. Otomatik kong hinanap ng mga mata ko si Lola. Gayon na lang ang takot na lumukob sa akin nang makita kong halos madaganan siya sa kaguluhan. Ang mga taong siraulo kanina ay napakatapang. Ngayon na heto at nasa harapan nila ang tinutugis nilang tunay na nakakaperwisyong aswang. Mga nagsitakbuhan lang.
Lola! Hangos kong nilapitan ng aking lola. Kaso hindi pa man ako nakakalapit sa kanya ay siyang lapit na kay lola ng salbahing awak. Pinukol ni na Agor at Tungi ang aswang. Nandoon pa pala sila. Nalipat na naman sa dalawa ang atensyon ng awak. Alam ko, ang mga kaibigan ko naman ang malalagay sa alanganin, kaya dali-dali ko na silang nilapitan. Pero ang paglapit ko sa kanila at sa lola ko ay naunahan pa ni Anita. Si Anita na kanina lamang ay papatay na sana ng lahat, ay ang siyang nagliligtas ngayon sa amin. Gamit ang matatalas na kuko ni Anita, kiniskis niya iyon sa makapal na mukha ng salbahing awak. Hindi na rin kami natakot na ihagi sa babaeng awak ang isa sa mga sulo na naiwan. Kahit naging napakatagal ng paglalaban ng dalawang aswang ay nagawa pa rin ni Anita na maitarak ang matulis na bahagi ng sulo sa dibdib ng salbahing awak. Dahil doon ay naging ayos ang pamilya ni na Anita sa lugar namin. Wala nang naging problema mga ito sa lahat. Ngunit sadyang ang mapagbero ang tadhana. Pagkatapos lamang ng ilang buwan na pagtanggap ng lahat kay Anita, ay binawian na ito ng buhay. Hindi nga kasi siya tunay na aswang at nahawaan lang. Hindi raw kayang pasanin ng dugo ng babayang sobrang aktibong dugo na katulad sa mga awak. Yung awak na umatake sa amin ng gabing iyon, siya mismo ang dayuhan na humawa kay Anita ng pagiging awak na aswang. Nakita naming lahat kung paano siya nagbalik sa tunay niyang anyo nang siya'y masinaga ng araw. Dito na nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat, Sir Casper. Pagkasabihan na lang po ang mga anak natin na mag-ingat sa napupusuan na pagkakaroling ngayong Pasko. Alright. Hello, Sir Casper. Gayon din sa mga taong nakikinig sa iyong channel. Linlin nga po pala. Ako ay 48 na sa taong ito. Matanda na pero hindi ko pa rin makalimutan ang pangyayaring aking ilalahad ngayon sa iyo at sa iyong tagapakinig. Dahil sa araw ng Kapaskuhan, naalala ko ito. Bahagi ito ng aking kabataan na hindi ko halos malimutan dahil kami ay nakaresolba ng kaso habang nakatagpo din nang hindi maipaliwanag ng lahat ng nilalang. Napag-usapan namin ang mga roling sa tahimik na bahay. Tinawag yun na tahimik dahil nag-iisa sa dulo ng subdivision. Mo walang nais tumabay sa bahay na yon. Malungkot din ang aura ng bahay. Kahit napakalaki naman at hindi maikakailan na mahal ang mga materyales na naipundar upang maitatag yon. Sa tahimik na bahay ay parating nagwawali sa bakuran ang may-ari na si Aling Tess. Tahimik na matanda, hindi pala imik, ngunit napakayaman. Hindi kasi sila lumalabas ng bahay na mag-asawa, pero kung mamili sila ay sobra-sobra. Sinabi noon ng mga kapitbahay na baka nasa ibang bansa ang kanilang mga anak. Kaya ganoon na lang karami ang kanilang pera. Dahil nga di sila palakibo, walang nakakaalam ng kanilang kwento. Nakakapagduda rin ang hindi nila pagtanggap ng bisita sa tuwing may mahalagang okasyon na katulad na lang ng Pasko. O nga pala, kami yung mga nangangaroling na kumakanta na sumasayaw pa. Para bongga. Hindi pa ito noong kabataan namin. Naglalaro kaming lahat sa grupo namin sa edad na 11. Naglalaro kaming lahat sa grupo namin sa edad na 11. Hanggang sa ako na pinakamay edad, 15 na ako nun. 5 kaming mga babae sa grupo. Ang inspirasyon sa ganitong tema ng karoling ay mula pa sa ibang bansa. Taga-Pampang nga pala ako. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Aya.
kahit ang ikukwento ko ay hindi kaaya-aya. Simulan ko ang kwento ko nang minsang lapitan ako ng kagrupo kong si Nika. Oy, narinig kong may nangaroling doon kila Aling Normita sa may tahimik na bahay. Magugulat kayo, 200 bawat isa daw ang binigay, sabi niya sa kwento. 200? Tunay ba yan? Nanlalaki ang mga mata na tanong naman ni Tere. Sa panahong iyon ay sobrang laki na ang sinasabing 200. Oo, Tere. Kaya kung ako sa inyo, itigil nyo na yung pagiging matatakotin ninyo. Tara na. Hindi rin naman tayo papasok sa bahay nila para katakutan pa natin sila. Mangangaruling lang tayo. Kapag nagbigay, edi umalis na tayo kaagad. Dahil sa inaasahan na malaki-laki ring pera na maaari naming maidagdag, panggastos na mga nanay namin, nagkasundo kami na puntahan ang tahimik na bahay ng lingid sa aming mga magulang. Sa totoo lang kasi ay pinagbawalan kami na mangaroling doon. Gawa nga na misteryo kasi ang bahay at ang mga nakatira. Pero tama naman si Nika. Hindi naman kami papasok sa loob ng bahay. Sa labas lang kami at mangangaroling. Kinagabihan, naganda na kaming gumayak para sa ikahuling araw ng caroling. Disyembre 24 na kasi ng gabi yon. Kaya sasagad na rin talaga kami ng caroling. Nagmadali pa nga kami noon at mukhang makulimlim. Lumipas ang oras na ang tinatahak na ng mga paa namin ay ang tahimik na bahay. Umalulong pa ang mga aso. Naaamoy yata kami. Aso naman ng mga kapitbahay yun na tiyak na nakakulong. Doon kasi sa subdivision na yon ay hindi hinahayaan ang mga may-ari ng aso na ipagala-gala ang mga alaga nila. Walang katabing mga bahay ang kila Aling Normeta. Dahil mahaba-haba pa ang lalakarin namin bago ang kanila, biglang nagbukas ng usapin si Tere. Alam niyo ba, ang sabing may namataan daw na tiktik na aswang noong nakaraang gabi? Kwento niya. Marahan akong natawa. Sinabi ko sa kanya na kung hindi ako makakakita ng tiktik, hindi ako maniniwala sa kanya. Binuksan naman ng isa pang kasama namin na sumayaw. Ang usapay noon pa man ang tila kung anong umungol daw sa bahay ng mag-asawa. At sa totoo lang, hindi ko lang masabi sa kanila na yun talaga ang pinakarason kung bakit gusto kong mangaroling sa kanila. Gusto kong ako ang makatuklas ng tinatago nilang lihim. Alam kong medyo mapapahamak ako sa binabala ko. At medyo tsismusa na ang datingan ko. Pero bata pa ako noon. Kaya siguro ako ganon. Inakala kong mas bida ako kung ako ang mauuna na makakaalam. Alam kong magpoprotesta sila sa bala ko mamaya. Kaya hindi ko sinabi sa kanila na interesado ako sa pamilya sa tahimik na bahay. Sa may bahay ang aming bati. Yun ang simulang linya ng kinanta namin. Umiindak-indak na rin kami sa saliw noon. Pinatunog din namin ang bitbit naming pinitpit na tansan na inipit sa alambre. Natapos ang tatlong sayaw at kanta na kalimitan namin ginagawa. Pagod ang grupo, ngunit lakas loob na idabot namin ang sobre sa matandang babae nang sumilip siya sa may bintana. Sarado ang bintana na iyon. Hinawi lang niya ang kortina upang silipin kami. Nakita pa namin na lumapit ang mister niyang si Mang Ador. Nagbulungan sila. Hanggang sa mamataan namin na dumukot na sa bulsa niya ang matandang lalaki. Nananalangin ako na sana ay hindi magtagal ang matanda dahil unti-unti na talagang lumalatag ang dilim. At panaka-naka ay may kislap na din ang kidlat. Nagbabadyang umulan ang langit. Lalabas sana si Mang Ador para iabot ang pera sa amin ng ang panalangin ko
ay hindi dininig ng Diyos. Bumuhos na ang ulan. Saktong bumukas ang pinto. Suminyas naman ang matandang lalaki na sumilong kami. Sabi pa, mahirap daw baka kami ay magkasakit. Mabait naman pala ito. Inabutan niya kami ng pera na sinilid niya sa sobre na kinuha niya mula kay Nika. Makapal nga. Halata ang tunay na haka-haka na 200 dahil parang 1,000 ito. Lihim kaming nagkangitian na magkakaibigan. Pero panira pa rin talaga ang ulan. Ilang segundo na kami roon hanggang sa maging 2 minuto na kaming nakatayo sa may pinto ni Mang Ador. Pero mas lalo lamang bumuhos ang galit na ulan. Nako, mukhang matagal pa yung ulan. Sabi ni Aling Normeta. Maging siya ay lumabas na ng bahay para silipin kami. Halim muna kayo sa loob kaya. Maraming handa rito kasi Noche Buena. Tayo na. Pag-aaya niya sa amin. Dahil nga huling gabi na yon ng caroling, sinagad na namin kaya lahat kami ay pagod at gutom. Ang paanyaya ni Aling Normeta kasabay ng mga handa na binanggit nito ay nakakagutom. Wala rin nagpaalala o walang nakakaalam sa amin ng tungkol sa mga sabi-sabi na delikado ang mga matatanda. Kaya nagsipaunlak na kami. Namangha kaming lahat sa ganda at linis ng bahay. Mabango rin sa loob. At nang tumambad sa amin ang mesa kung saan napakarami nga talagang handa, agad kaming nagsipwesto sa upuan. Kumain kayo ng kumain. Nasabihan ko rin ang anak ko na may mga bisita siya. Nako, matutuwa yun kapag nakita kayo. Mula sa kung saan ay may lumitaw. May dala pa siyang bandihado na kung ano. Magiliw kaming tinanggap ng mag-asawa at may ngiti sa kanilang labi na pinagmasdan ang aming pagkain. Namamangha naman kami na pinuri ang luto ng matandang babae. Masarap siya, talagang lahat. Wala akong masabi. Nabalitaan niyo na ba ang tungkol sa tiktik? Lihim akong napangiwi. Iyon na nga ang problema. Mukhang sa labis na kabaitan ng ginang ay mukhang plano pa nitong makipagkwentuhan sa amin. Tinanong niya kami kung naniniwala ba kami. Sumagot naman kami na hindi. Pero si Nika, sumagot ng oo. Nagkwentuhan ng kagrupo kong si Nika tungkol sa nobya raw ng kuya niya. Natiktikan daw siya sa Tumana, Marikina. Sa lugar na daw niya yon, nakakita siya ng malaking aso na pinaniniwalaan na aswang na may bansag ng tiktik. Ang sabi daw ng nanay niya, paborito ng mga tiktik ang dugo ng sanggol. Kaya nilalawit ang dila para masipsip yon. Ang mahabang dila daw ng aswang ay animoy straw ng soft drinks. Habang nagkukwentuhan sila, hindi ko na napigilan na mapadighay. Naparami ang kain ko. Masarap kasi, tsaka oo na. Aminin kong hindi talaga ako madalas na nakakakain ng ganon. Kaya sinagad ko na rin, bukod sa nakakagutom talaga ang pagsayaw. Pahimas-himas pa ako sa tiyan ko habang abala silang lahat na nag-uusap tungkol sa lintik na aswang. Ang sa akin naman, hindi ko yon paniniwalaan ang katulang nakikita ang dalawang mga mata ko. Dahil nga sa sobrang abala nilang lahat sa pag-uusap, napakunot na ako ng may mapuna akong sumilip. Ako lang ang nakapansin sa kanya kasi ako lang naman ang hindi interesado na pakinggan ang tungkol sa mga tiktik. Lumakas ang pintig ng puso ko kahit buhok pa lang naman niya ang nakikita ko. Madilim sa gawi kung saan siya naroon, kaya hindi ko pa siya masyadong mabistahan. Hinintay kong sisilip pa siya ulit, na siyang nangyaring nga makalipas ng ilang segundo.
Babae ito, halos kaedad ko. Gulong-gulo ang buhok niya saka parang malagkit iyon. Kabaliktaran sa linis at aliwalas ng bahay kung saan ito naroon ang aura ng babae. Marahas akong napalunok ng ilitaw niya ang dalawa niyang matatalim na mga mata. At nang ilitaw na niya at ipasilip sa akin ang kabuuan ng mukha niya, napatalo na ako sa gulat at napatalina. Hindi ko alam saan galing ang sinigaw kong tik-tik. Nandito ang tik-tik. Sa labis na takot ko, dumiretso ako sa pinto at iniwan ang mga kagrupo ko. Pero sa takot ko rin kaya hindi ko mabuksan ang pinto. Iha, walang tik-tik dito. Pinag-uusapan lang natin yun sabi ni Aling Normeta. Hoy gaga, nakakahiya ka. Pinakain tayo at pinatuloy tapos ganyan ang isisigaw mo. Sermon sa akin ni Tere. Sino ang tinatawag mong tik-tik, Iha? Ang anak ba namin? Si Mang Ador naman ang nagsalita. Nang salubungin ko ang tingin ng matandang lalaki, naglaho ang ngiti niya. Halatang galit siya sa akin. Suminghap naman ang misis ni Mang Ador. Sumilip pala si Maris, kaya nakita mo siya. Diyos ko, mga anak, pakiusap. Pag-usapan na muna natin ito. Hindi kami yung naging palakaibigan sa labas at nanatili kaming tahimik dahil sa lagay ng aming anak. Hindi normal si Maris. May sakit siya sa pag-iisip. Mas lalong hindi siya ang tik-tik na aswang. Nagsusumamo na sabi ni Aling Normeta sa amin. Hindi ko siya inintindi. Nginig na ako sa takot. Nakakatakot naman talaga ang itsura ng anak nila. Hindi pa ako nakakakita ng aswang pero baka pwedeng ganoon ang itsura. Kaya kung ayaw umalis ng mga kagrupo ko, maiwan na sila. Basta ako, aalis na. Pasensya na ho, mauna na kami. Marami pong salamat. Sabi ng mga kagrupo ko sa mag-asawa. Dinaluhan naman nila ang pagmamadali kong umalis. Nasabi man ng mag-asawa na may problema sa utak ang kanilang anak. Sana man lang kasi ay inayusan pa rin nila. Nakakatakot ang itsura. Hindi ako basta nag-inarte lang. Ngunit hindi kami natuloy sa paglabas ng pinto. Bigla kasing humiyaw si Mang Ador. Sinulya pa namin ang aming likuran at ganoon na lang ang sindak namin nang makita ang isang dila na naglalapot sa laway. At kung hindi ako namamalik mata, ang dila na yon ay medyo may usok pa na akala mo'y kape. Diyos ko, tik-tik. Bulalas ng mga kagrupo ko. Lahat kami ay nagsiksikan at magkakayakap na napasalampak sa sahig. Sabay-sabay din ang hiyaw at tili namin dahil hindi namin akalain na naroon pala sa likuran namin ang anak ng mag-asawa na si Maris. Sadyang nakakagimbal ang itsura niya ngayong nasisinagan na siya ng ilaw. Bakit may tik-tik dito? Sino ang buntis sa pamamahay na to? Sigaw ni Mang Ador. Nagtakip kami ng mga mata dahil may hawak siyang itak. Maris, anak, buntis ka ba? Natigilan kami. Yung mahabang dila ng tik-tik ay gumagapang sa buong sulok ng kisame. Samantalang ang mag-asawa ay naguguluhan. Sinto-sinto kasi ang anak nila. Halata naman yon. Tsaka bahay nga naman nila ang natiktikan. Kaya ibig sabihin ay may buntis sa bahay na yon. Sinulyapan ko si Maris. Takot na takot siyang umiiwas sa dila ng aswang. Hindi niya malaman kung saan susuong. Otomatiko ang habag na dadama ko.
Saka ko lang naisip na bakit ko nga ba siya tinawag na tiktik. Nasaan ang puso ko nang isigaw ko yon. Sa naisip ko ay dali-dali kong kinuha kay Mang Ador ang hawak niyang itak. At kahit anong awat sa akin ng mga kagrupo ko, buong lakas at pwersa kong tinapyas ang mahabang dila ng aswang na nasa may bintana. Nangisay ang naputol na dila, samantalang tiktik ay umalulong. Ito na yata ang alulong na sinasabi sa chismis. Takip na takip si Marie sa magkabila niyang tenga at kung susumahin ko, hindi iyon ang unang beses na marinig niya ang alulong. Nginig din siya sa takot. Nilapitan siya ng kanyang ina at niyakap. Lumabas si Mang Ador pagkakuha ng itak. Nagsisunuran kami. Bago pa kami makaakyat sa bubong para mapatay ang tiktik, humahangos na dumating ang mga tao. May dalang sulo. Handa silang patayin ang aswang. Nalaman pala nila na may tiktik kila Mang Ador dahil sa isa naming kagrupo. Hindi namin napunang nakalabas pala siya ng bahay. Humingi kaagad siya ng saklolo sa mga tao. Nagawa naman nilang mapatay ang tiktik. Hindi ko mapaniwalaan kung gaano siya kapangit na nilalang. Namumula mga nanlilisik na mga mata, manguso at mabalahibo. Nakakatakot at itsura pa lamang niya ay sobrang baho na niya. Nang mag-umaga na, tumambad sa amin ang katotohanan ng tiktik pala ay ang pinsan ni Mang Ador na nakatira sa kabilang baryo. Pumupunta daw doon sa kanila yon para magputol ng mga damo sa hardin. Ang haka-haka, naging tiktik daw ang lalaki dahil isinumpa ng isa sa mga minulisya nito. Lumapit daw yung minulisya niya sa sikat na albularyo na nakatira sa Samar. Doon pa humingi ng tulong. Pinapili raw ang babae at ang pinili ay ang magiging aswang, ang nangmulisya rito. Lumalabas na manyakis pala ito at marami nang nabibiktima. Gusto ko ang kwento na yon na nakarating sa akin. Dapat lang pala na magiging tiktik ang hayop na lalaki. Pero ang sabi, hindi rin naman daw tatalab ang sumpa ng sikat na albularyo kung malinis ang budhi ng taong pasusubukin. Kaso nga, maitim ang budhi nun. Sobrang itim. Kaya dapat lang sa kanya ang tinayuan sa mundo. Oo, yung pinsan ang siyang bumuntis kay Maris. Sa tingin ko, hindi niya alam na anak niya rin pala ang nakatakdang unang pagkain niya na hindi naman natuloy. Heto at napatay naman siya dahil sa pagpunta niya sa sariling anak na gagawin sana niyang hapunan. Ang Diyos ay marunong. Pagkatapos kasi ng nangyari ay nakunan si Maris. Hindi niya hinayaan na mas mahirapan pa ang babae. Sa pagdadala ng anak ng isang demonyo na nga ay aswang pa. Gayon din ang alagaan nito sa kanyang hindi normal na estado. Magandang araw, Sir Casper. Hello rin sa iyong tagapakinig. Isa ako sa masugid mong taga-subaybay at dahil sa Pasko ngayon, naisip kong ibahagi ito at naalala ko na rin lang. Ako nga pala si Rod. Ang ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa malaking bahay ng lola ko taong 1992. 11 taon lang ako nang maganap ito. Sa probinsya kami noon nakatira bago kami nagdesisyon na manirahan sa Maynila dahil patay na naman na ang lola ko. Binenta na rin namin ang malaking bahay niya na kasalukuyan ngang nakatayo ay malawak na bukirin. Kada Desyembre 16 ay nakagawian na naming magpipinsan na mga ruling sa mga kamag-anak namin
Nakakatuwaan din naman nila. Binibigyan naman kami. Masaya ang Kapaskuhan dahil galante ang tao, kaya maraming pera ang batang tulad ko. Sa tuwing ganawan ng panahon talagang kaming magpipinsan ay nagpaplano pa kung saang bahay kami magsisimula at magtatapos. Mauuna kami sa pinakamaliit na bahay sa baryo hanggang sa makarating kami sa pinakamalaki kung saan kasunod na ang bahay ni Lola. May isip na ako sa edad na yon, kaya nauunawaan ko na ang pinag-uusapan ng nakakatanda kong mga pinsan. Sabi nila, yung may-ari raw ng bahay na malaki bago ang kay Lola ay dating nobyo ni Lola. Pinag-uusapan nila kung doon ba kami mangangaruling o sa punerarya na lang kung saan lagi raw nandun si Lolo Roberto. Nakisabat ako na bakit naman kami pupunta pa kay Lolo Roberto. Ngayong dati pala itong nobyo ni Lola. Hindi maganda ang naging paghihiwalay nila. Bata pa lang ako, nakikinig ako sa mga chismis. Kaya alam ko ang tungkol doon. Galante si Lolo Roberto, ano ka ba? Sabi ni Kuya Istong sa akin. Tsaka ikaw nga, huwag kang masyadong chismoso. Kahit may nakaraan sila ni Lola Lumin, hindi naman tayo kasali sa away nila. Sermon sa akin ni Kuya Manny. Tumahimik na lang ako at wala naman akong magagawa. Basta sila na ang nagkaisa. Ang sa akin lang ay malalagot kami kay Lola Lumin kapag nalaman na nangaroling kami roon. Ang dinig ko kasi sa kwento tungkol sa buhay pag-ibig nila ay masalimuot. Iyon daw ang punerarya ay matagal ng pangarap talaga ng pamilya ni Lolo Roberto. At upang masakatuparan ang nais ng pamilya nito, pinakasalan daw ng matandang lalaki ang nag-iisang anak ng may-ari ng punerarya. Pero sa ngayon ay kapwa wala ng asawa ang dalawa. Pareho na silang namatayan ng kani-kanilang mga asawa. At parang biro rin naman ang tadhana. Pareho rin na ang ikinamatay ng mga napangasawa nila ay sa aksidente. Nagsimula na kaming mangaroling. Bawat bahay namin kundi pera ang binibigay ay candy, biskwit, may panulak pa nga. Ganoon ang caroling sa probinsya noong kabataan namin. Masaya na talaga. Hanggang sa narating na namin ang kanina lang ay pinag-uusapan namin na punerarya ni Lolo Roberto. Bakit ang dilim? Wala na yatang tao. Parang nangangatal sa takot na wika ng isa naming pinsan na si Grigo. Siyempre, 8:00 na ng gabi. Sagot ko naman. Kaya nga bilisan na rin natin. Sigurado akong hinahanap na tayo sa bahay. Dagdag ko pa. Hanggang 8:00 lang kasi ang oras na pinayagan kami na mangaroling. Wala namang krimen sa lugar namin. Pero siyempre, hindi porket madalang ang krimen, wala na sa sumatotal. Paano nga naman kung masagasaan kami? Paraning pa naman ang Lola Lumi namin. Tiyak ako na masasabon kami nang walang bandawan. Bibilisan na nga lang natin, sagot sa akin ni Kuya Manny. At total naman, ikaw ang nakapansin na walang ilaw at kayo tong maliit ni Rod sa ating apat. Ayun, may puno roon. Siguradong may bintana roon na maaaring silipan. Ha? Sisilip tayo sa loob? Bakit? Sunod-sunod kong tanong. Para malaman natin kung may tao pa ba sa loob. Kapag nasilip nyo na meron pa, tsaka tayo kakanta. O dali, bilis na. Pwesto na. Nagmamadali naman at sambit ni Kuya Istong. Tinulak niya pa kami ni Grigo. Kakamot-kamot sa ulo ang pinsan kong si Grigo, samantalang ako naman ay inis na sumunod na lang sa inuutos nila. Nagkaisa kami ni Grigo. Mas maliit ako sa kanya, kaya ako ang sisilip. Wala akong ideya noon kung ano ang masisilip namin sa loob.
Pero sabi ng kalooban ko ay sumigil lang ako para malaman ko kung may masisili pa ba ako o wala. Parang mga ngaruling lang naman kami. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa namin itong gawin. Pero si Grego na rin ang di nakatiis. Sinabi niya sa akin na si Kuya Manny raw ay may bisyo. Nito lang daw nagsisimula. Baka raw yung kikitain namin sa caroling ay ilagay nito ang sobra sa bisyo. Hindi ako ganoon kasama na mag-isip sa kapwa. Kaya sabi ko lang, hanggat hindi namin napapatunayan, mananatili ka ako na sabi-sabi ang lahat. Yun ka ako ang turo sa akin ni nanay. Parang ang tungkol sa pag-iibigan ni na Lola Lumen at Lolo Roberto. Naririnig lang namin pero wala namang patunay. May chismis din kasi na pagkamatay daw ng mga asa-asawa nila ay kamuntikan ng magkabalikan ang dalawang matanda. Dangan lang daw at hindi natuloy dahil masyado nang naging misteryoso si Lolo Roberto. Na ultimo raw si Lola Lumen ay hindi maaaring malaman kung bakit siya naging ganoon. Hindi na din halos nakikipag-usap ang matandang lalaki at nagkukulong na lang madalas sa punerarya nito. Mayaman na nga ito, kaya target talaga ng mga nakakatanda kong pinsan na pagkarulingan. Ako naman, sa murang edad, ang nasa isip ko na lang ay kung hindi nagkatuluyan ang lolo at lola namin, hindi wala kami sa mundo. Ganun na lang yon. Kung nais naman ulit ni Lola Lomi na mag-asawa, sigurado naman na walang pipigil. Matanda na sila. Ang mahalaga na lang sa tulad nila ay maging masaya sa nalalabi nilang mga araw sa mundo. Handa ka na ba, Rod? Untag sa akin ni Grego. Simpleng tango lang ang sinagot ko. Pagkatapos ay nagbilang kami ng 10 sa mahinang paraan. Sakto lang ang bilang. Pagkatapos ng bilang ng 10 ay naroon na ang mukha ko sa maliit na bintana, kung saan lumalabas ang kaunting hangin siguro na kailangang ilabas sa gawin na yun ng punerarya. Dahan-dahan akong sumilip. Nang unay, wala namang kakaiba kundi ang bangkay na nakataklob. Maras pa nga akong napalunok dahil lumakas ang hangin. Naglaro sa utak ko na baka minumulto na ako ng bangkay na nakahiga roon sa mahabang mesa at hindi naman namin siya dapat na sinisilip. Ilang segundo na wala namang nangyari o walang tao akong nakita sa loob ng punerarya. Aalis na sana ako sa matibay na sanga ng puno kung saan ako nakatungtong para sabihin kay Grego na walang tao. Pero naisip ko, bakit nakasindi ang maraming ilaw kung walang tao? O walang tao na papasok doon? Ilang sandali pa pagkatapos kong maisip yon. Hindi ko alam kung bakit naghintay pa ako ng kaunti hanggang sa may pumasok na sa silid. At ganoon na lang ang paglaki ng mga mata ko. Ang nag-iisang anak ni Lolo Roberto kasi ang pumasok sa silid na yon. Isabi-sabi din sa lugar namin na nasa ibang bansa ito. Ito raw anak ni Lolo Roberto na si Magda ay ng ibang bansa dahil na-depress sa pagkamatay ng nanay at nobyo. Kasama kasi ng nanay niya ang nobyo nung panahon na maaksidente ito. Magsusukat nga daw sana ng barong pangkasal. Kahit sino naman na ganawan ang mangyari ay madedepress tiyak. Kaya agad na kumalat sa lugar na nagpapagaling si Magda sa ibang bansa. Bagay na magagawa naman ito at mapera nga sila. Pero ayon, naroon ito at wala nga sa ibang bansa. At ang mas nakakapanindig balahibo ay ang kakaiba nitong kinikilos na siyang dahilan kung bakit pinili kong manatili na nakasilip kaysa ang umalis na lang doon sa takot sa maaari kong makita at masaksihan. Tsaka nakakapagtaka kasi ang kanyang itsura. Parang wala siya sa sarili sa ayos ng buhok niyang sabog-sabog at naglalaway pa siya. Nandilat ang mga mata ko nang unti-unti niyang inamoy ang nakahigang bangkay.
Nagmadali siyang buksan ang nakatakip na patay. Kaya sa labis na gulat ay napatakip ako ng sarili kong bibig. At baka marinig niya ang pagkamangha ko. Si Grego naman ay naramdaman ko na umakyat na rin ito sa puno. Sabay namin pinanood ang gagawin ng anak ni Lolo Roberto. Lalaki ang bangkay na kanina ay nakatakip. Hindi namin ito kilala. Gayong dapat ay mga kakilala namin ang kumukuha ng serbisyo ng punerarya na yon. At iyon ang pinakamalapit na punerarya sa lugar namin. Doon pa lang sa hindi namin kilala ang bangkay ay nakakapagtaka na. Pero mas nagtaka kami nang hawakan ni Magda ang masila na parte ng bangkay at saka yun sinunggaban. Napatakip pa kami ng mga mata sa kahalayan na nasa harap namin. Pero hindi namin nakuhang umalis dawan. Gawa ng kapwa kami nakakita ng dugo. Nilamon ng babayang masilang parte ng bangkay. Ang kasunod na ginawa nito ay sinampahan ang bangkay. At sa mukha naman sinagbang. Halimaw. Aswang si Magda. Nakumpirma namin ang aming hinala nang lingunin niya kami at ipakita sa amin ang ginawa niyang pagputol sa ulo ng bangkay at pagsagpang sa magkabilang pisngi nun. Ginuya niya pa ang sinagpang na kaperasong laman na tila sarap na sarap siya roon. Kanda ihi sa pagbaba si Grego. Pagdating naman namin sa nakakatanda naming mga pinsan ay hindi kami halos makapagsalita. Tinuturo lang namin yung inalisan namin sa pwesto. Hindi pa nga kami halos nakakapagsabi ng nasaksihan namin siyang labas ni Lolo Roberto sa punerarya. Mga ngaruling ba kayo? Tanong ng matandang lalaki. Umiling ako. Gayon din si Grego. Kumusta naman? Hindi ko alam kung makakakanta pa kami. Samantalang si Kuya Istong at Kuya Manny ay tumango. Nagsimula na rin silang kumanta. Sa may bahay ang aming bate. Pawis na pawis ako noon. Natatakot ako na baka biglang lumabas ang anak ni Lolo Roberto na si Magda at sagpangin kami. Pero sa awa ng Diyos, natapos kaming kumanta nang hindi naman nangyari yon. Malaking pera nga ang ibinayad ni Lolo Roberto. Nakakahinayang na hindi bumalik at minsan lang sa isang taon ang Kapaskuhan. Nagkasundo kami ni Grego. Wala kaming pagsasabihan ng nasaksihan namin. Nagpatuloy kami hanggang sa ikalimang gabi ng caroling na parang walang nangyari o na parang wala kaming nasaksihan na nakakagimbal. Pero isang araw, ginulat kami ng balita. Nagkakawalaan daw ng bangkay sa sementeryo. Nagkatinginan kami ni Grego. Iisa ang salarin na nasa isipan namin. Ang sabi kasi, saktong kakalibing lang ng patay. Hinahalukay na raw ang pinagtatabunan. Noong araw ay sa mismong lupa nililibing ang mga bangkay. Kaya malambot pa ang lupa noon at di pa sementado. Kaya madali sa halimaw na may matulis na kuko ang halukayin ang lupa. Nadagdagan ang hinala namin na si Magda nga ang salarin sa nagaganap noong may reklamo rin na inayos lang daw ang pinaglibingan ng anak niya. Pero nagulat daw sila nang malaman na wala na ito sa ataol. Nalaman na lang daw nung pinahukay ulit para ilipat ng libingan gawa ng nagkamali raw sa sementeryo. Naisip ko, kung hindi nagkamali, hindi pa pala malalaman. Kasabay noon ang pag-iisip ko na din na baka si Lolo Roberto ang nag-aayos ng libingan. Siya rin ang kumuha ng bangkay para dalhin sa punerarya niya at ipakain sa anak. Tapos siguro hindi niya na nasusustentuhan ng bangkay ang anak, kaya lumabas ito. At naghasik na nga ng mag-isa sa sementeryo. Dahil sa pangyayaring iyon ay naalarma kami kung sasabihin ba namin kay Kapitan ang nasaksihan namin. Kung sasabihin naman namin, ano ang garantiya na paniniwalaan kami.
Malaki kung magbigay ng donasyon si Lolo Roberto sa lugar namin. Gasino lang ba ang maniniwala sa bata kaysa sa marami ng naitulong at nagpakilala na mabait na tao? Tsaka bakit namin ipagsasabi? May nagawa bang mali sa amin si Lolo Roberto? Wala naman. Bata lang kami noon na walang kakayahan na makialam. Pero may lula-lumin kami na maaaring kumausap sa dati niyang nobyo at tiyakong paniniwalaan kami. Ano? Totoo ba yung sinabi ninyo? Gulat na wika ni Lola Lomin nang ibalita namin sa kanya ang tungkol kay Magda. Sa simula lang niya kami question. Pagkatapos ay nagsalita na siya ng tungkol sa kanyang nalalaman. Ang dati raw asawa ni Lolo Roberto ay nabalitaan noon na may lahing aswang. Ngayon na nasaksihan namin ang pagkain ni Magda sa bangkay. Sigurado na raw na tunay ang balita noon na aswang ang lahi ng asawa ng matandang lalaki. Iyon daw ang dahilan kaya ito hinanapan ng mapapangasawa. Sabi-sabi rin na nagpakamatay ang nanay ni Magda dahil siya na lang ang natitirang lahi ng aswang noong mga panahon na yon. Patay na ang pamilya raw nito. Namatay dahil sa sunog. Nagkataon na ito lang ang nakaligtas. Iba raw ang naging reaksyon sa katawan nito ang pagkain ng bangkay. Naging agresibo raw ito. At nang makasama nga raw sa kotse ang nobyo ni Magda, hindi na naawat ang sarili at sinagpang nito. Yun daw ang dahilan kaya namatay sila pareho. Bata man kami na ituring, tinuruan kami ni Lola Lomin kung paano namin iingatan ang mga impormasyon na nalaman, ibinahagi at nasaksihan namin. Hinayaan namin siya nang sabihin niya sa amin na siya na ang bahala. Ngunit hindi pa man nakakagawa ng hakbang ang lola namin. May iba nang nakakaalam sa sekreto ng mag-amang Roberto at Magda. Dala ang mga sulo ay kinuyog nila ang punerarya ng aswang. Walang nagawa nga makundi ang tumangis na lamang nang pagkaisahan ng lahat ang kanyang anak. Nagsisi man siya na hinayaan niyang makakain ng bangkay si Magda ay huli na. Baluktot man ang naging katwiran niya nang sabihin niyang kaysa buhay ang kainin ng aswang na anak niya ay patay na lang ang inihain niya rito. Subalit mali pa rin iyon. Huli na upang itama ang lahat kasi may tama na sa utak ang anak niya. Kasabay ng pagkamatay ni Magda, nagsaksak din ang sarili niya si Lolo Roberto. Humingi ito ng tawad sa lahat, gayon din kay Lola Lomin. At sa tuwing Kapaskuhan, yun ang kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Sa pagiging galante pala ni Lolo Roberto tuwing may nangangaruling niya dinadaan ang mga naging pagkukulang niya sa baryo namin dahil sa pangongonsente niya sa sariling anak. Maliman na kinonsente niya si Magda. Noong ako ay tumanda na at naging magulang na rin, napatanong na lang din ako sa aking sarili. Hindi ba't wala namang magulang ang kayang ipahamak ang kanyang anak? Sa kabila ng pagpilit kay Lolo Roberto ng mga magulang nito na pakasalan niya ang nanay ni Magda, minahal niya ang aswang na anak. Si Lolo Roberto rin ay pinalaki ng kanyang mga magulang sa paraan na hindi tama. Walang perpektong nabubuhay sa mundo. Iyon ang tunay, ngunit habang tayo ay nabubuhay pa, maano bang gumawa tayo ng tama at makabuluhan nang sa ating paglisan ay may babaunin naman na maganda patungkol sa atin ang mga taong nakakasalamuha at nakasama tayo. At sa kwento ni Lolo Roberto, isa lang ang tumatak sa akin. Sa diwa ng Pasko niya dinaraan ang mga araw na ninakaw sa kanila ng panahon. Sigurado ako, hindi na siya nagsisilibra ng ordinaryong Pasko magmula nang mapakasal at magkaroon siya ng anak na aswang.
wakas. At hanggang dito na lang po ang kwento natin. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos at nakikinig ng Banayad. Paalala lang po, yung mga salad natin o ano pa mang dessert niyan, huwag gawing ice candy.